Mga kababayan, mga tambay, kamusta po? Si Katambay Manong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, magkomentohan po tayo. Ito po, ang ombudsman po, kumikilos na po mga tambay. Di po ba, noong nakaraan po ay nagpahiwatig po ito na bubuksan po ang sinasabi pong sa Vice President issue. Hindi po ba? At ngayon po, binubuksan na po. Inuuna naman na po. Ito po. Hindi lang po sa Vice President, pati po sa dating administrasyon, mga kabayan, ay tututukan po at gagamitin po ito para po yata ito pantakip. Ang issue po ng korupsyon na napakaraming walang nagagawang proyekto na build katulad ni dating Pangulong Duterte. Mga kabayan, napakarami pong natapos na proyekto. Samantalang sa panahon po nila ngayon, ang natatapos po ay ang pera ng taong bayan. Nauubos. Pero pilit po nila itong pinagtatakpan. Para po pagtakpan, kailangan po sirain at ilagay ang sisi. Saan po? Sa pamilya Duterte. Ito po. Binubuksan na naman po nila ang issue ng Parmali. Ito po yung panahon ng pandemya. Kung wala pong ginawang pamamaraan ang dating Pangulong Duterte, baka po tayong lahat ay patay. Pati po ang ating mga doktor, nurse, at marami pang iba. Baka po natodas kung hindi dahil kay dating Pangulong Duterte. Nagkaubos po sana ang mga nasa medical, mga kababayan natin, mga kababayan. Pero sa mga taong ito, pilit po nilang pinasasama. Samantalang sila, walang nagawa. Naubos ang pera ng taong bayan. Ghost project karamihan. Samantalang ito, isinalba ang buhay ng mahigit 100 milyong Pilipino. Galit na galit sila at pilit pinasasama sa taong bayan. Ganyan po kawawalang hiya umano. Itong mga tao na ito, nagpakademonyo yata sa kapangyarihan, sa pagiging ganid, greedy. Hindi kaya? Kasama pa yata mga tambay, binubuhay na naman nila si Dick. Si Dick, binubuhay na naman sila ni si Dick, si Boy Dugo, pati dugo na donasyon ng Pilipino, ibinebenta pa yata, mga kabayan. Unbelievable. The Office of the Ombudsman has ordered the withdrawal of cases recently filed before the Sandigan Bayan in connection with the multi-billion peso Parmali scandal. In a briefing on Monday, October 13, Ombudsman Jesus Crispin Remulla says the cases will be reviewed again. Well, I gave instructions to withdraw first the cases of Parmali where there has been no arraignment yet, the Sandigan Bayan, because I want to evaluate the cases. I want to know the details which are put into the cases because it really matters. The Senate Blue Ribbon Committee probe from August 2021 to January 2022 found that Parmali Pharmaceutical Corporation won contracts amounting to 11.5 billion pesos despite having a paid-up capital of only 625,000 pesos. The Senate probe was led by former Senator Dick Gordon, who was the chairman of the... Tingnan po natin. Pakinggan po natin si Gordon, mga tambay. Nakita niyo po, binubuhay na naman po si Gordon, mga tambay. Si Dick, ibang klase. Napakatagal po na inimbestigahan niyo po yan nung panahon niya sa committee po ng Blue Ribbon Committee nung panahon po. Siya po ang chairman, mga kabayan. Pandemya po yun, pandemya. Ibang klase, hinanapan ng korupsyon na walang mabiling mga PPE, mga mask. Hirap na hirap po makabili nung panahon na yun dahil nakakaubusan. Dahil buong mundo po ang nangangailangan. Kaya nga kahit mahal, basta may mabili, kahit mahal ay bibilin para magamit po ng ating mga kababayan nasa medical. Hindi ba lahat naman ang ating mga nurse, doktor at marami pang iba ang dapat pong protektahan ng mga panahon na yon. Pero pagdating sa mga demonyong ito, mga kababayan, hahanapan po na korupsyon, pandemya, ibang klase kayo. Ito, i-set up ko lang po mga kabayan. Kaya makikita mo itong mga tao na ito. Iba po ang hangarin nito. You know? Nakita niyo po kawalang yan itong mga tao na ito. Para lang po gumanda at sinasabi pong pagtakpan ng mga korupsyon nila. You know, pilit pong dinadala ang issue sa dating Pangulo at sa dating administrasyon. Pakinggan po natin to si Dick.
Dating Senator Gordon nais ipatawag ni Ombudsman Boying Remulla hinggil sa sinabi nitong dawit si dating Pangulong Duterte sa Pharmaly scandal. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City at Radyo Patawal Kelly Cordero. Kelly, detalye please. Rika, Tony, patawag ni Ombudsman Boying Remulla si dating Senator Dick Gordon para ilahad mismo nito ang kanyang opinyon sa mga findings ng Unofficial Committee Report. Kaugnay ito sa sinabi ni Gordon na naniniwala siyang dawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pharmaly scandal. Ani Remulla, posible ring madagdagan ang mga makakasuhan sa Pharmaly anomalies. Nang tanungin kung posibleng maisama si dating Pangulong Duterte sa mga masasampahan ng kaso, ayon kay Remulla, Depende sa allegations ng complaint, depende sa facts, and the evidence itself. Siyempre, yung allegations yan will point to a positive role in the controversy. Pag meron siyang positive acts na ginawa, then we will look at it. Titignan natin ang evidence. anya nasa 6 hanggang 8 na ang Pharmaly cases na naisampa sa Sandigan Bayan. Pinabawi na rin niya ang ilang kaso sa hindi pa sumasa ilalim sa arraignment para i-evaluate at alamin pa ang ibang detalye. Tiniyak ni Remulla na hindi magtatagal ang evaluation niya sa mga kaso. At yan ang balitan ko. Nakita niyo po, talagang tututukan po nila yan, mga kabayan, para po sumama na sumama ang dating Pangulo. Dahil ang dating Pangulo lang po talaga ang may pagmamahal sa taong bayan. You know, ang taong bayan po, nung panahon po, tayo po mga Pilipino ang nakinabang. Napakalaki pong pakinabang po natin sa pera na pilit po nilang inuugnay sa korupsyon. Yung sinasabi nilang bilyon. Buhay po natin ang nailigtas po nung mga programa na yon nung panahon ng COVID. Ngayon po ba, yung programa po ba nila ngayon, nililigtas po ba tayo sa baha? Nauubos ang pera natin? Ghost Project? Sino po nakinabang sa mga ninakaw po nila? Yung programa po ba nila na 5,500 flood control, Pilipino po ba nakinabang nun? Hindi po ba? Dinideliver sa kanila, sako-sako, nakamaleta. Pero wala pong investigasyon dyan ng ombudsman. Kailangan po tutukan ng dating administrasyon. Nakita niyo po? Napakarami po ng issue ng korupsyon sa administrasyon ngayon. Sabi nga ni Chavit, unahin imbestigahan yung sa Ilocos Norte. Dahil pangalawa o pangatlo yon sa nakakuha ng napakalaking budget, pondo sa flood control. Ilocos Norte. Pero kailangan tutukan ang nakarang administrasyon ni Boying. Pagkatapos sa dating Pangulo, isusunod na po niyan si Vice President Duterte naman. Si Sara, si Vice President Duterte, si VP Sara naman. Ang isusunod naman ni Boying kaya. Hindi po ba? Nakita niyo po? Inuugnay mo, COVID. At ang Pilipino, halos 1 taon mahigit, 2 taon. Lockdown. Binigyan ng suporta. Hindi pinabayaang magutom. Tayong mga Pilipino. Naka-lockdown tayo lahat pero binibigyan tayo ng suporta. Pagkain, tulong. Di po ba? Vaccine, gamot. Dito sa kanila, ano binibigay sa atin? Problema. Tubig. Baha. Nakita niyo po ang pagkakaiba? Kay dating Pangulong Duterte, sinalba ang buhay natin para hindi tayo mamatay. Dito sa administrasyon ngayon, pinapatay tayo unti-unti. Nilulubog tayo sa baha. Sa mga programa nila na puro pera ang nawala. Puro ghost project. Pero wala silang investigasyon. Wala nga silang makakasuhang malalaking isda dyan mga ulo. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Ngayon, iuugat mo. May korupsyon. Binuhay ka. Ginawa ng paraan. Napakahirap ng ating bansa. Pero meron tayong nakuhang mga vaccine. Mga PPE. Mga gamit nating mga PPE. Lalo-lalo po yung mga kababayan nating mga doktor, nurse, security guard at marami pa lahat. Basta nagtatrabaho ka sa medical, di ba? Meron kang proteksyon. Hindi ka pinabayaan ng gobyerno. Hindi po ba? At pinili tayong buhayin kung kani-kaninong bansa dahil nga po napakahusay na presidente ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Napakarami niyang nakuha na ng vaccine. Hindi lang sa China, sa India, sa Russia. At yung Amerika,
Nakakuha tayo lately na. Dahil ang Amerika po ay may batas. May batas po kasi ang Amerika bago sila magpamigay o magbenta. Bago sila magbenta ng baksin ay kailangan unahin muna nila ang kanilang estado, ang kanilang mamamayan. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong. Hindi po ba? Pero sa talino at galing ni dating Pangulong Duterte, hindi po ba? Nagamit niya yung mga bansa. Kahit papaano, ang Pilipino ay hindi maubos sa COVID-19. Hindi po ba? Nakakuha ng mga gamot, baksin. Nakakuha tayo. Hindi po ba? Kaya lang, dito po sa mga demonyong politiko na ito o demonyong lingkod bayan umano, wala pong credit sa kanila yan. Baka nga kauna-unahan pa silang nasaksakan ng mga baksin eh. Ito mga hindot na ito. Yan no, sila Dick umano. Si Boying, hindi po ba nasaksakan yan ng mga baksin? Hindi po ba nabigyan ng mga mask yan? Sige nga. At sila po nagpondo niyan. Dahil congressman siya noong mga panahon na yon. Binadgetan nila yan. Kailangan nila mag-budget para buhayin ang mahigit 100 milyong Pilipino. Pero ngayon, dadaanin mo, korupsyon, formally, pambihira. Samantalang nahandyan, kitang-kita ngayon, trilyon ng issue ng korupsyon, trilyon. Dito ka lang nakatutok. Ilang bilyon. Buhay ang Pilipino. Tinututukan mo, buhay. Luzon, Visaya, Mindanao, nabigyan ng bakuna. Naprotektahan ng mga Luzon, Visaya, Mindanao, naprotektahan ng ospital na nangangailangan ng PPE, mga mask. Hindi lang naman sa Luzon ang kailangan. Bibigyan mo lahat. Buong Pilipinas. Bibigyan mo ng proteksyon. At yung mga gamit na yon, disposable yon. Dahil nga po merong COVID. Pag gamit mo yon sa loob ng isang araw, itatapon mo na yon. Hindi mo na ulit gagamitin yon. Hindi po ba mga bobo ito? Tanga? Ginagawa pong tanga't bobo mga Pilipino. Ano yun? Nire-recycle mo? Kaya ka nga gumastos ng napakalaki. Unang-una, nagkakaubusan. Wala ka nang mabili. Kung meron man, napakamahal pa. Kaya nga, binili kahit mahal para lang mabuhay ang mga Pilipino. Samantalang ito mga hindot na ito, mga demonyong ito umano, walang pagmamahal sa Pilipino. Walang pagmamahal sa mga doktor at nurse. At marami pang iba. Nung panahon na sila'y nasa field, medical mission. Parang medical mission yan eh. Hindi po ba? Mimissionin mo ang mga Pilipino na mabuhay. Hindi po ba? Pero dito sa mga politiko na ito, mga hindot na ito, walang pag-ibig, pagmamahal. Masiraan mo lang at mapabagsak mo lang ang kredibilidad ng magaling na Pangulo sa ating bansa na nagdaan sa ating kasaysayan. Sige nga. Ano nagawa ni Dick? Ano nagawa ni Boying na history sa ating bansa? Meron ba? Maliban po, hingan tayo na hingan ng dugo. At ibinebenta pa yata ang dugo na hinihingi nila sa atin. Hindi kaya? Ibang klase itong mga politiko na ito. Nagsitanda na. Nagsitanda, puro pamumulitika. Walang awa. At kung tunay pong itong mga tao na ito ay naglulingkod at naghahanap ng korupsyon, yung totoong korupsyon, kitang-kita na nila. Sila mismo. Bakit ayaw nila imbestigahan ang korupsyon ngayon at ayaw unahin ni Boying? Bakit? Kasi mismo yung bayan niya. May korupsyon, flood control. Napakarami rin politiko na nakahawak ng proyekto sa Cavite. At sino po ba ang mga politiko sa Cavite? Hindi po ba lahat ay lahi niya? Napakaraming lahi niya, politiko sa Cavite umano. At napakarami pong issue rin ng korupsyon, flood control at mga karsada pa umano. Hindi po ba? Pero hindi niya po gagawin imbestigahan yan. At hindi rin niya gagawin imbestigahan ang mga flood control sa Ilocos Norte, sa mga politiko. Hindi po ba? Mamimili lang po yan ng kailangan pabagsakin nila umano katulad po ng ginagawa nila ngayon. Namimili lang para pabagsakin dahil kailangan nilang baldaduhin, pahinain ang sumusuporta sa pamilya Duterte. Hindi po ba? At siyempre, yung lagi ko po sinasabi, kailangan po i-divert ni Boying. Pasamain mo ng pasamain
ang presidente, ang dating Pangulong Duterte para po mapagtakpan ang ginawa nilang katarantaduhan, kawalanghiyaan, kademonyuhan umano sa dating Pangulo na mismo siya nung panahon na siya ay DOJ Secretary ang nag-utos din yata na ipatapon na walang due process ni hindi man lang dinala sa korte ng Pilipinas. Di po ba? Airport, saan po dinala? Villamor Air Base, biglang nilipad na. Korte Suprema po ba yan? O lower court po ba yon? Fiscal po ba yon? Yung manahan doon? Sige nga. Villamor Air Base, sila lang. Kaya gusto rin niya po yan ma-divert at pagtakpan yung issue na yan. Kaya kailangan niya siraan ang dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Para po yung kabayanihang ginawa ni dating Pangulong Duterte sa ating bansa, yung kabayanihan, binuhay tayo mga Pilipino dahil sa napakagaling niya. Kung iba lang po ang presidente, kung sa tingin nyo si BBM ang presidente ng COVID-19, mabubuhay tayong lahat. Sige nga, mga kabayan, may makukuha po bang gamot? Si BBM, makakuha po ba siya ng gamot? Katulad nung ginawa ni dating Pangulong Duterte sa China. Kaaway niya sa India. Sige nga, sa Russia. Sige nga, mga kabayan, at ganun po ba kahusay si BBM o mas mahusay pa kay dating Pangulong Duterte? Kung sasabihin ni Boying na mas mahusay si BBM, mga kabayan, wag na tayong tumira ng Pilipinas. Pagka ganyan kahusay pala ang Pangulo. Pare-parehas po tayong bulag. Pagka ganun, nagbubulag-bulagan po tayo sa katotohanan pagka ganun. Hindi po ba? Mga kabayan, yan po mga kabayan, ang pilit po nila na ginagawa para po ma-divert at syempre po para po mailayo ang issue. Kailangan po nilang ilayo ang issue. Saan po? Sa korupsyon nila at pamumulitika nila. Hindi po ba? Thank you po mga tambay sa mga gusto po ng ating tambayan makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. At maraming salamat din po sa mga dasal at patuloy po tayong magdasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang ating dating Pangulo na mailayo po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo mga kabayan. At ganun din po mga tambay, tayo po'y magdasal at manalangin at tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Ingat po mga tambay, konting tiis lang po, tiis lang po tayo. Paalam, bye-bye.